Pia, narito nga tayo sa session hall ng Senado at ngayon ay nagdadatingan na no, yung mga ilang mga senador. Pero ang nakikita natin dito, Pia, ay yung sa panig ng tinatawag na new majority. Ang nakita po natin dito ay Senadora Risa Ontiveros. Nakita na natin si Senador Bam Aquino at si Senador Erwin Tulfo. Kanina po ay dumating na rin itong si Senador Sherwin Gatchalian at namataan din no, na may kasama siyang mga miyembro ng kanyang pamilya kabilang ang kanyang ina sa kanyang pagdating. At inaantabayan na natin Pia dito ay syempre yung sinasabi na posibleng pagpapalit ng liderato ng Senado dahil maaari sila makapaghalal ng bagong Senate President kung maaabot nila yung bilang na 13. So sa ngayon, Pia, ang tinanong natin, yung opisina ng iba't ibang senador belonging naman doon sa tinatawag na Cayetano Block. Pero wala silang official na statement sa ngayon kung sila ba ay darating. Bagamat sinabi ni Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano kanina, na siya ay tinatanggap niya na maaring may bilang na yung kabilang block, yung tinatawag na Gatchalian block, dahil nakausap nga daw niya si Senador Joel Villanueva. So, Pia, yan, sa ngayon, yan pa lang, dahil nag-aantay tayo ng pagdating ng mga senador dito. Ang nangyayari kasi, Pia, ang ilan sa kanila ay dumadaan muna sa kanilang opisina. Pia? Alright, Sandra, unang tanong ko lang, no, kung nagbigay na ba ng pahayag ang kampo ni Senator Win Gatchalian tungkol dito sa naging statement no, ni Senator Alan Peter Cayetano bago pa mag-umpisa ang sesyon ngayong umaga? Alam mo, Pia, nung siya ay, kumbaga, pahagyang nakuhanan ng pahayag doon sa lobby, ay wala siyang, kumbaga, mom siya or maingat siya sa pagsasalita. Parang sinasabi niya na antayin na lamang. Maging kahapon, ay nung na-interview siya ng media, ayaw niya rin magbigay ng pahayag kaugnay naman sa sinasabing maaring paglipat naman nitong si Senador Villanueva. Pia? Sabi mo nga, Sandra, no, na sa ngayon wala pa kayong nakikitang dumarating mula sa Cayetano Block, papasok ng sesyon hanggang sa mga sandaling ito? Oo, sa ngayon wala pa. Ngayon at natanaw ko ngayon lamang na magkausap tayo ay si Senador Kiko Pangilinan. Pero yung sa kabilang side, yung tinatawag na Cayetano Block ay wala pa tayong nakikita sa ngayon. Yeah? Alright. At Sandra, dahil nabanggit natin kanina no, na may mga yung dahilan no, kung bakit ipinatawag itong special session ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga nakabinbin na panukala na nais talakayin sa sesyon, yung mga anti-political dynasty law, yung assistance to individuals in crisis situations. Official bang nakalagay sa agenda ang paghalal o pagkakaroon ng bagong... medyo na po talaga. Pakiulit nga yung iyong katanungan. Oo. Official bang inilalagay sa agenda ng isang sesyon ang ang botohan para sa bagong Senate President? Well, although kasi sa kaso ito kasi 'di ba bakante ang posisyon. So nalagay ba sa official agenda ang botohan? Actually, Pia, hindi siya nakalagay. Ang nakalagay talaga is yung sinabi ng Pangulo na tatalakayin ngayong araw na ito sa special session. At gayon din, iyan naman din talaga yung lagi naka-agenda. Naalala mo, Pia, nung mga huling araw na kumbaga hindi dumarating yung Cayetano Block, ay lagi nasa agenda. Yun pa rin, na natili na kanilang agenda ngayong araw. At dagdag pa dyan yung mga sinabi nga ng Pangulo sa kanyang declaration o patawag ng special session. Pero ganun pa man, dahil session nga po ito ay nakikita na maaring magpalit ng o magkaroon ng pagluluklok ng bagong Senate President sa bilang na 13. Pia? Alright, maraming salamat. Babalik kami sa iyo mamaya. Sandra Aguinaldo. At nakatutok rin po sa special session ng Senado ang kasama nating si Joseph Morong. Joseph, anong latest sa pwesto mo? Yeah, katatapos lamang natin ang ambush interview with Senate Majority Floor Leader Mig Subiri, and he did confirm to us that they will have 13 senators sa pagbubukas ng special session ng Kongreso, ng Senado at ng Kongreso. Tinanong natin sino yung number 13. He confirmed to us
Senator Joel Villanueva. Nakuusap na nila. Tinanong natin kailan yun nakuha. Siyempre sabi nila secret. But ang confirm ngayon is that when Senate opens for the special session, they will have the number 13 senators on their side. More than enough to proclaim yung mga gagawin nila succeedingly ay as legitimate Senate. Yeah. Pero Joseph, nakita niyo na ba si Senator Joel Villanueva kung dumating na siya sa Yan Senado? ang inaabangan natin. Marami nang dumaan sa atin ng mga senators sa baba. Sila SP Gatchalian, Senator Rizon Severos, si Senator Erwin Tulfo, yung magkapatid, Senator JB Ejercito, si Senator JB, sa tinanong natin, are you more confident with your numbers? Sabi niya, they are. At may pinapakita siya na, may sinasabi siya na signed. So, we don't know yet kung ano yung document na yun na signed. So, we also saw, quite interestingly, Pia, yung mother, I think, itong si Senator Win Gatchalian. At alam mo naman na pag may mga kamag-anak na dumadating dito, ay para yan sa isang special na event, probably an oath-taking, para ma-formalize yung position nitong si Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President. So inabangan natin Senator Joel, of course yung mga Senate from the minority, we have not seen them yet. Sila at least dito sa side ko, no, sa labas ng session hall. Yes. Yes, Joel number 13. Yes, yes, Pia. Alright, actually yun sana yung tatanungin ko, Joel, no? Kasi sabi ni Sandra, Joseph. Yeah. Si Senator Joel Villanueva kasi ang ating inaabangan. Pero kanina nga kasi natanong ko si Sandra kung meron na siyang nakita mga senators from the Cayetano block pero wala pa raw pumapasok sa session. So, ikaw, Joseph, ikaw ay nakaabang sa labas ng session hall? Elevator. Sa elevator, alright. before leading, elevator paglabas sa session hall na. So far, wala pa tayong mga minority senators, yes. At nabanggit mo... Wala pa si Joel. Oo. Okay. Nabanggit mo, Okay, game. yes, nabanggit mo, nakita mo yung mother ni Senator Win Gatchalian. Yes, And like you said, pumasok dito. itong expected kapag magkakaroon ng isang oath-taking. Correct. Pero aside from yung pamilya ni Senator Win Gatchalian, meron ka pa bang ibang nakikitang mga espesyal na panauhin or yung mga guests of the Senate na papasok sa session hall? Although marami rin kasing mga ibang nasa agenda, no, natatalakayin. Halimbawa, yung mga appointments at... Yeah. So yung mga generals, I think, yung 5 na kabinbin. Wait, hindi naman. Okay, wala. So I think yung mga schedule will be, yung sa appointment, sa hapon pa yan, yung mga, yung nakapending na sa Commission on Appointments. But that's 2 o'clock sa Commission on Appointments, yung mga pending na work ng Senate. So, but today, let's see muna. Ayusin muna siguro yung leadership. Legalize, if you want, yung, per lack of a better term, but they will have the numbers, 13. More than, kahit mag-baseline ka ng 24, 13 pa rin yan. So, kung may mga questions before about whether this is a real majority because of the baseline questions, I think yung sinabi ng mga senators kanina ay they're more confident na they have actually the numbers this morning. Yeah. Nung nakausap niyo ba si Senator Zubiri, Joseph, natanong niyo kung anong magiging epekto nung pagkakaroon ng 13th senator, no, in the personality of Senator Joel Villanueva, kung anong magiging epekto nito sa mga petisyong inihain sa Supreme Court? Okay, so in terms of petition, may kausap tayo sa Supreme Court. They will have their session, I think, at around 10 o'clock a.m. So I don't know what time is it now, 9:30 ba? 9 ba lang, di ba? So, ang possible na mangyari, Senate side, is that pwedeng yung questions on the legality of the majority at yung kanilang mga actions ay pwede yang mamoot. Kasi kumbaga, yung previous composition na may question at 12, now it is 13. Tapos pwede na silang magbotohan ng leadership based na gamit yung number, gamit yung 13 na numbers. So parang mo-override mo na yung 12 na majority, di ba? So that can potentially moot yung petition sa Supreme Court na i-final kahapon questioning whether yung mga actions ng majority of 12 is legal. Because today, they have 13. At yung pagkakasuspindi ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada, Joseph, may epekto ba yan sa magiging takbo ng sesyon? At syempre, yung bilangan. Alam mo, okay, nabasa natin yung petition na sa Supreme Court.
At ang sinasabi doon, at that time na nag-roll call noong June 3, itong sina Senator Gatchalian, 24 yung bilang. Hindi siya in-exclude, no? But kaya ang tinatanong nila, kung 24 yung tinawag niyo, majority niyan 13, 12, di ba? But that's before the Supreme Court. Ngayon, yung suspension nitong kay Senator Jinggoy Estrada, ang sabi ng Ombudsman, for the 90 days that he is suspended, hindi siya pwedeng mag-function as senator. It will be curious now, Pia, kung halimbawa, mamaya sa roll call ay 24 yung tatawagin or 23 lang. Kasi yung sa Arnulfo at saka sa Arnulfo versus Cuenco na case, 22 yung tinawag doon na senators. Kasi 23 kasi wala yung isa out of the country. So yung baseline mo, Pia, is very important in determining what is the majority. Ngayon, abangan natin whether yung roll call will call 23 senators given yung decision or resolution ng Sandigan Bayan na suspended si Senator Jinggoy for the meantime. So Alright. he cannot function as a senator. So we'll see. But as far as numbers go, they have 13 over 24 majority. Alright. Yeah. Okay, sige Joseph, babalikan ka ulit namin mamaya ha. Maraming salamat sa iyo, Joseph Okay. Morong. At ngayon, puntahan po natin yung loob ng session hall kung saan naroon si Sandra Aguinaldo. Sandra, mukhang pumapasok na yung ilang miyembro ng mayorya. Yes, Pia, tama nga. Nakikita na natin si Senador Tito Soto, Senador Zubiri, Senator Lacson, Senator Ontiveros, Senator Aquino, Senator Erwin Tulfo, at si Senator J.V. Ejercito, maging si Senador Lito Lapid. Ayan, nakita na rin natin yung Maze Pia at nakapwesto doon sa podium. Itong si Senador Sherwin Gatchalian. Malapit na ito magsimula, Pia. At nakikita rin natin dito na wala pa rin, no? Yung sa kabilang panig naman, yung tinatawag na Cayetano Block, Pia. Usually, di ba Sandra, kapag ganyan minsan nauuna yung staff no, or yung team ng mga senador dyan sa baba sa session hall. So meron ka bang nakikita kung familiar sila sa iyo ng mga staff ng mga senators from the Cayetano Block? Yes, meron naman nandito yung senador yung mga staff ng ilan pang senador at nakapwesto rin sila doon. So side kung saan naroroon naman yung tinatawag na minority at sa kabilang side naman yung majority. Mas maraming staff na nakapwesto doon. Bagamat dito rin sa side na ito na tinatawag na pwesto ng minority ay may mga Senate staff naman na naririto ngayon, Tia. At actually, di ba nung mga nakaraang araw, Sandra, napakahigpit ng seguridad sa loob at labas ng Senado dahil sa mga sinasabi lang banta sa kanilang seguridad. Ngayon, magkaroon ng special session. Kamusta yung pagpapatupad ng seguridad ngayon? Ay, Pia, talaga naman. Ngayon ay nagpapatuloy yung heightened security at talagang pag wala ka talaga sa listahan, hindi ka makakapasok. Oo. Ito, at yung Sandra, mga vehicles... actually, Sandra, yes, nakikita natin si Senator Joel Villanueva, dumating na siya sa Senado at ayan, papasok. I'm sure makikita mo na siya sa iyong line of sight. So ito na ang kumpirmasyon na siya nga yung ika-13 senador na inaasahan today. Yes. Ayan, tama ka, Pia. Ito na, niyayakap na siya. At binabate naman ng ilang miyembro ng Senado belonging to the Cayetano Block, or to Gatchalian Block, Pia. So, sa bilang mo, Sandra, nasa 13 na sila ngayon sa loob ng session hall. Yes, Pia. Oo. Bale, ang nakikita ko dito ay narito na sila lahat. 3, 6, 9. Oo. Kompleto na sila, Pia, dito. Sa kabilang side, bakante pa rin yung mga upuan. Oo, nakita natin, bumaba pa nga si Senator Gatchalian mula sa kanyang pwesto para kamayan si Senator Joel Villanueva. Although masasabi rin natin, Sandra, na hindi rin ito ganun kalaking sorpresa dahil nung weekend nagpalabas na ng pahayag si Senator Joel Villanueva na meron siyang mandato bilang senador na mag-attend kung magkaroon ng special session. Yeah, yes, tama. Oo, kasi sinabi naman niya dadalo siya sa special session. Bagamat, of course, nung
mga panahon na yon ay hindi naman niya sinabi no na kung siya ba ay saan aanib. Pero ngayon umupo siya no doon sa panig ng tinatawag na new majority. Ayan, nakatabi niya si Senador J.V. Ejercito. At banggitin lang natin, hindi namin nakikita sa ngayon itong si Senador Cheese Escudero na nauna na no na sumama dito sa sesyon ng Senado at naging kaanib nga nitong new majority, Pia. Ito na, Pia, sorry. Ayan, kapapasok lamang ni Senador Cheese Escudero. Ayan, 13 na po sila. Okay, yun actually yung tatanong namin, Sandra, kung nasaan si Senator Cheese. Pero ito, nakikita na rin natin siya sa live na kuha at kahilera pa niya, no, si Senator Tito Soto, Senate Majority Leader Mig Zubiri. At so, Sandra, para lang nun sa kaalaman natin, no, hindi basta-basta nagpapatawag ng special session, di ba? At kailangan mismong Pangulo ang magpapatawag ng special session. Yes, Pia, tama ka. Yan po ay patawag ng Pangulo at yan ay kanyang kapangyarihan. Both the Senate and the House, kanya pong tinatawag sa special session para po sa mga legislative measures na kanilang in-identify na nais po nilang maipasa, Pia. Sandra, would you know kung kailan yung huling pagkakataon na nagkaroon ng ganitong klaseng special session? Pia, sa ngayon, hindi ko masabi, pero ito ay hindi pambihira, ika nga, lalo na kung pag may minamadali ang Pangulo, gaya halimbawa ng national budget. Yan, ginagawa talaga yan. At ngayon naman, siyempre ang sinasabi nila ay naantala yung trabaho ng Senado at meron silang mga legislative measures na nais sana nilang maipasa. At yan, nakakuha tayo no, habang hindi pa naman nagsisimula, nakakuha tayo ng agenda nila. No? So kasama nga po dito yung iba pang, yung mga bills no, na ilang araw na ilalagay sa agenda pero hindi natuloy noon ang sesyon. Ito na, Pia, nakatayo na po si Senator Sherwin Gatchalian. Alright, pakinggan natin. Pursuant to Proclamation 1318, issued by President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the first session of the Senate in the first special session of the 20th Congress is hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer. Amen. The Secretary will please call the roll. The Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Go, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto III, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, Senate President Pro Tempore Gatchalian. With 13 senators present, the Chair declares a quorum.